Welcome sa episode 2 natin ng The Fat Loss Blueprint Podcast. Okay, yung title, Paano ba natutunaw ang taba sa katawan? Siguro nagwa-wonder ka na 'no, marami ka ng nata-try na weight loss tips sa internet. Paano ba magtunaw ng taba? Tinry mo ng mag-no rice, intermittent fasting, at kung ano-ano pang mga gimmicks katulad ng pag-skip mo ng breakfast, hindi ka kakain, magfa-fasting ka, pero at the end of the day, parang wala pa ring nangyayari na pagbabago sa katawan mo. Hindi ka pa rin pumapayat or kung pumapayat ka man, bumabalik din agad yung taba na nawala sa katawan mo. And nakaka-frustrate siya kasi hindi siya sustainable at hindi siya tumatagal. Ngayon guys, explain ko sa inyo para mas maintindihan niyo kung paano ba talaga nagtutunaw ng taba ang isang tao. Number one, unahin muna natin, ano ang calories? Siguro naririnig niyo na 'yan, yung calories. Yung calories kuwan 'yan, energy 'yan ng tao, ganito, ganyan. Okey sige, pasimplihin natin. Ang ibig sabihin ng calories, dito kayo mag-focus, ang ibig sabihin ng calories ay ito yung energy ng isang tao. For example, yung sasakyan, 'di ba kailangan niya ng gasolina para gumana? Gano'n din po sa katawan natin. So, kailangan natin kumain ng pagkain para gumana ng maayos yung katawan natin at makapagtrabaho tayo at magawa natin yung task natin sa buhay, sa araw-araw. Ngayon guys, lahat ng pagkain merong certain amount of calories. So, bigyan ko kayo ng example. Kunwari ito yung dessert 'to kunwari 'no, meron 'tong calories. Ngayon, itong gulay 'no, or kanin meron din 'tong mga calories. Ibig sabihin, lahat ng pagkain na kinakain natin guys, meron niyang certain amount of calories. Merong maliit, merong malaki. Ngayon, coach, ano yung ibig sabihin ng calorie maintenance? Maintenance calories na 'yan. Ganito kasi 'yan, ang ibig sabihin ng maintenance calories ay ito yung certain amount na calories na kakainin ng isang tao para hindi gumalaw or hindi umangat or bumaba yung timbang niya. So for example, ako, ang maintenance calories ko ay 2,000. Yan, 2,000. So itong 2,000 calories na yan, ito yung kakainin ko araw-araw para hindi ako tumaba at hindi ako pumayat. Yan. So basically, kung 55 kilograms ako, tapos ganito palagi yung calories na kakainin ko, hindi ako tataba, hindi ako papayat. Ngayon, alam niyo na yung ibig sabihin ng maintenance calories. Ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng calorie surplus? Ang ibig sabihin ng calorie surplus is basically tataba ka or aangat yung weight mo. Bigyan ko kayo ng example. Kung yung maintenance calories ko ay 2,000, hindi ako tataba, hindi ako papayat. 'Pag nag-exceed ako dito, like dumagdag 'to ng 500 calories, kasi kumain ulit ako ng dessert ng kung ano-anong pagkain na nasa isip ko, hindi pa ako nakontento. Ngayon, magge-gain ako ng taba. Ayan, tataba ako. Automatic magge-gain ako ng weight. Kasi nga, yung calories na kinain ko is hindi na naka-calorie maintenance. Naka-calorie surplus na ako. Ayan na siya. Nandito na ako ngayon since na ang naging calories ko na for that day is 2,500. Yun, 2,500 na. So ngayon, naka-calorie surplus na ako. Kaya ako nag-gain ng weight. Ngayon guys, mapapansin niyo 'no, since na
kayong mga overweight, kayong mga obese, hindi kayo nagta-track ng mga kinakain ninyo. Ibig sabihin, hindi niyo alam 'tong mga numbers na 'to, yung calories, hindi niyo alam 'yan. Basta kain lang kayo ng kain, yun lang yun. So, siyempre kapag ang isang tao kain lang siya ng kain, ngayon napupunta siya, mataas yung possibilities na mapunta siya sa state ng calorie surplus, na which is yun na yung pagge-gain ng weight. Kaya kung mapapansin mo 'no, nung mga past few years, past few months, kung ano-ano yung mga kinakain mo, sangyup dito, fast food doon, merienda dito, merienda diyan, midnight snack dito, midnight snack diyan. Kaya ngayon nagge-gain ka ng weight, tumataba ka. So yun yung ibig sabihin ng calorie surplus. Again, yung calorie maintenance mo, hindi ka tataba, hindi ka papayat, pero kapag sumobra ka doon sa may 2,000 calories mo, which is magiging 2,500 na yung calories mo, dito ka na magge-gain ng weight. Kasi nga, wala ka na sa state ng calorie maintenance. Okay, coach. Gets na namin. Ngayon naman, coach, ano yung ibig sabihin ng calorie deficits? Ibig sabihin ng calorie deficit is basically papayat ka, magtutunaw ka ng taba. Pero paano ba yan nangyayari? Ganito, kapag ang isang tao, 'di ba ito yung calorie maintenance 'no? For example, yung calorie maintenance niya is 2,000, nag-minus ka ng 500, 500. Ngayon equals to 1,500 na lang 'yan. 1,500 calories na lang. Oh, 1,500 calories na lang yung kinakain mo. Ito yung nagbabawas ka na ng pagkain, nagre-reduce ka na, 'no, nagre-reduce ka na, nagbabawas ka na. Ang nangyayari ngayon is itong 500 na 'to is hindi mo na kinakain 'to. So, basically 1,500 na lang yung kinakain mo. So, automatic guys, magtutunaw kayo ng taba. 'Pag nagtunaw kayo ng taba, automatic bababa yung weight ninyo sa weighing scale. So, paano ba tayo nagtutunaw ng taba? Ganito kasi 'yan, kapag nagkukulang ng energy yung katawan natin, like itong 500 kasi tinanggalan natin siya, 'di ba? 'Yan, tinanggal natin 'tong 500 dito sa may calorie maintenance. Itong 500 calories na 'to, kukunin niya 'tong numbers na 'to dito sa may taba mo. Yung naka-stack na taba sa mukha mo, sa bilbil mo, sa iba't ibang parte ng katawan mo. Ngayon, doon na mangyayari yung pag-lose ng taba at pagpayat ng katawan mo. Kaya ka ngayon papayat, papayat. Yan, yan. Papayat ka ngayon kapag naka-calorie deficit ka. So ngayon guys, gets nyo na kung ano yung ibig sabihin ng calorie surplus. Ibig sabihin, lumagpas ka doon sa calorie maintenance mo na which is 2,000 na hindi ka tataba, hindi ka papayat. At yung calorie deficit naman ay hindi mo na-reach yung 2,000 at 1,500 lang yung nakain mo at meron kang utang na 500, hindi mo siya nakain yung 500. So ngayon yung 500, kukunin niya yon sa taba mo at iba-burn na yon as fat. Kaya ka ngayon naglo-lose ng taba or fat sa katawan. Kaya ka pumapayat. So ngayon coach, gets na namin kung paano pumapayat ang isang tao, kung ano yung ibig sabihin ng calorie deficit, calorie maintenance, at calorie surplus. So ngayon coach, paano namin malalaman or ita-track yung calories namin? Guys, ituturo ko yan sa next na podcast natin na which is yun na yung podcast 3. Okay? Okay. Number 2, how exercising improves the calorie deficit. Guys, meron tayong dalawang klase na exercise na usually ginagawa ng mga taong gustong magpapayat. So ito yon. Yung number 1 is yung cardio. Basically, yung pagja-jogging. At number 2,
yung weight training. Ito na yung ginagawa sa gym, yung mga nagbubuhat ng weights, nagwo-workouts. Ngayon, dito muna tayo sa may pagjo-jogging. Ito guys, itong calories na nilagay ko is example lang 'to ha, as well as dito sa may weight training, example lang din 'yan. Hindi 'yan yung exact numbers ng calories na nabu-burn. So gawin lang natin 'tong examples para mas maintindihan ninyo. 'Pag nag-jogging ka ng isang oras is magbu-burn ka ng 250 calories. Magbu-burn ka ng 250 calories. Ngayon, kapag nag-weight training ka naman, weight training, magbu-burn ka ng 250 calories per hour. Ngayon kasi, ganito kasi yung nangyayari guys. Ganito nakakatulong yung calorie burn mo sa pagja-jogging or pagwe-weight training sa calorie deficit mo. Ito yung calorie maintenance natin. Alam niyo na 'to. Ngayon, yung calorie maintenance natin para hindi tayo pumayat at hindi tayo tumaba is 2,000 calories. Ngayon, since na magbabawas ka na ng pagkain mo kasi gusto mong pumayat, nagbawas ka ngayon ng 500 calories. 500 calories na, nagbawas ka ngayon. So ngayon, yung calories mo na lang ngayon is 1,500. 1,500. Oh, automatic, naka-deficit ka na nito. Deficit na yan. Calorie deficit. Oh, calorie deficit. Ngayon, kapag mag-exercise ka pa, sasamahan mo siya ng exercise, is yung jogging mo, 250. So, nakapag-burn ka ng 250 calories. So, mag-a-add up yan, minus 250 ulit. Ayan, 250. Dito natin siya ilagay. Ayan, minus 250. So, 500 coming from food. Tapos, another 250. 250 coming from jogging. Kasi nga, nag-jogging ka na isang oras. Ngayon, kapag sasamahan mo pa siya ulit ng weight training, na which is 250 calories ulit. Weight training, 250 ulit. Yan. Weights, yan. Weights na lang. Okay. So ngayon, nakapag-create ka ng deficit na 1,000. Ngayon guys, itong 1,000 na deficit na to, itong calories na na-burn mo, itong calories na na-burn mo, is kukunin niya to sa taba ng katawan mo. Kuha? Kasi yung taba natin sa katawan guys, sa tiyan, sa mukha, yung mga nakaimbak na taba dyan, stored calories yan na sobra-sobra sa katawan natin. Kuha. Ayan yung mga calories na naimbak nung nag-overeat ka, nag-midnight snack ka, kumain ka ng marami, so doon siya napunta. Ngayon, kapag nagbawas ka ng pagkain mo na which is 500, nag-jogging ka, 250, tapos nag-weight training ka, plus 250 ulit. Ngayon, itong 1,000 na calories, itong 1,000 na na-burn mo ngayon through reducing food, exercising, is yung 1,000 calories, kukunin niya yan sa taba mo. Kaya ka ngayon maglu-lose ng taba sa katawan. Kaya ka ngayon papayat at mag-i-improve yung katawan mo. Kaya ka gagaan. So ngayon, marami ng taong nahihirapan mag-lose ng weight. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit sila nahihirapan? Or nababagalan, sabihin natin sobrang tagal ng improvement sila. Kasi yung iba guys, naka-focus lang dito sa pagbawas lang ng pagkain. Eto lang, dito lang sila nagfo-focus. Nagbabawas lang sila ng pagkain, ngayon papayat naman sila pero ang bagal. Ang bagal, literal na ang bagal. Pero kung gusto mo ng mabagal, okey lang 'no? Kung gusto mong gano'n kabagal, wala namang problema, walang pumipigil sa'yo. Pero kung ikaw yung taong mas gusto mong mas i-improve yung weight loss mo, mas ma-maximize mo siya, mas maging healthy ka overall since na sinasamahan mo ng exercise and paggi-gym, siyempre mas bibilis kasi mas magbu-burn ka sa may jogging, sa pagka-cardio, at pag-we-weight training. So kapag pinag-combine mo 'tong 500, 250, 250 equals 1,000 calories burn galing doon sa taba na naimbak sa'yo.
taba sa bilbil mo. So ngayon guys, gets nyo na yung basics ng calorie deficit at kung paano ba nakakatulong yung exercise sa pagka-calorie deficit. Ngayon guys, ibe-breakdown ko sa inyo kung ano yung kagandahan kapag nagwe-weight training ka at nagja-jogging ka. So burahin muna natin 'tong mga 'to. Ayan, para malinis guys 'no. Ayan, burahin natin 'yan. Yan. Okay, okay, okay. Nice. Wait lang guys, inom muna ako. Ngayon guys, kapag nagja-jogging kasi, eto muna, coach ano bang pinagkaiba ng pagja-jogging at pag-weight training? In terms of calorie burning. Ngayon, 'pag nagja-jogging kasi ang isang tao is nagbu-burn siya, for example, for 1 hour, magja-jogging siya, magbu-burn siya ng 250 calories. Ngayon guys, doon na natatapos yung calorie burning niya. Doon na natutuldukan. So, magba-burn ka lang ng calories during your 1 hour na jogging lang. Yun lang yun. After ng 1 hour mo na pagja-jogging, wala ng calorie burning na mangyayari. However guys, kapag nag-weight training kayo for 1 hour, nagiging triple calorie burn. Calorie burn yung katawan ninyo. Nagiging triple calorie burning machine ngayon yung katawan mo. Ngayon, paano? Sige, breakdown natin. Burahin natin ulit. Yan. Tulad natin triple. Ayan, triple. Triple burn. Yan, triple burn na lang. Ayan, triple burn. Number one, kapag nagwo-weight training ka, during ng 1 hour mo is magbe-burn ka ng 250 calories. So ito na yung number one, during. During. Ayan, nagbe-burn ka diyan ng calories. Nagbe-burn ka. Number two is magbe-burn ka pa rin ng extra calories kahit na tapos ka ng mag-workout sa gym. Coach, paano na nangyayari na nagbe-burn ka pa rin ng extra calories kahit na tapos ka naman na, 'di ba, na mag-gym? Ganito kasi 'yan. Nung during ng weight training mo kasi, nai-stress kasi yung mga muscles natin. Nagbubuhat tayo, ngayon nai-stress sila. So in return, yung stress na yon nagre-require yung katawan natin na mag-burn pa tayo ng more calories sa katawan para ma-heal or gumaling yung mga muscles na winner on natin. So yung tawag doon is basically EPOC ang tawag doon, EPOC, EPOC, EPOC. Pero tawagin na lang natin tong after burn effect na lang para mas madali. After burn. Yan. Yun, after burn. Ngayon, gets mo na. Ang galing lang, no? Na kahit natapos ka ng mag-workout during ng workout mo kanina, is wala ka nang ginagawa, nagbe-burn ka pa rin ng extra calories. Ngayon, ito na yung pangatlo, guys. Build muscles. Yan, build muscles. Build muscles. Ito na yung pinakamahalaga. Pag nag-build na kasi tayo ng muscles, guys, is yan yung tutulong sa atin para mas mag-burn tayo ng mas maraming calories. Kung hindi nyo kasi alam, guys, yung mga muscles natin sa katawan, gumagamit yan ng calories or nagba-burn sila ng calories para mag-function, para mag-work. So basically, tinutulungan tayo niyan na maging fit for long term. So ngayon, nagba-burn ka ng calories ngayon, extra, 24/7. 24/7. Kaya guys, napakahalaga ng weight training routine sa tao kapag tina-try niyang mag-lose ng fat or ng weight sa katawan. Kasi guys, imagine ninyo 'to ha, triple calorie burn versus one, jogging. Ito, jogging, one burn versus weights, three burn.
Ayan, kuha nyo guys, 1 burn, 3 burn. Imagine guys kapag pinag-combine ninyo yung routine na 'to sa weight loss niyo, nagka-cardio kayo, jogging at nagwe-weight training kayo. Tapos sa weight training nagiging triple calorie burning machine pa ngayon yung katawan ninyo. Imagine yung improvements or calorie burn na matutunaw ninyo doon sa taba ng katawan ninyo. Yung taba natin gawa sa excess calories yan. So tutulungan tayo ng jogging, weight training na may triple calorie burning machine para matunaw pa yung mga taba natin sa tiyan. Imagine kapag pinag-combine niyo yung weight training and cardio sa routine ninyo, plus naka-calorie deficit kayo. So ngayon guys, alam niyo na kung ano yung ibig sabihin ng paano ba natutunaw ang taba sa katawan ng isang tao. Guys, hingi ako ng favor sa inyo. Ano-ano ba yung mga ginagawa ninyo nung tina-try ninyong mag-lose ng weight? Nagka-calorie deficit lang ba kayo, nagbabawas lang ba kayo ng pagkain, or nagjo-jogging kayo, or nagwe-weight training ba kayo, or hindi? Gusto kong malaman kung bakit. So disclaimer guys, kung umabot ka dito, I suggest na panoodin niyo yung podcast natin ng dire-diretso ng magkakasunod. So podcast 2, 3, 4, and 5. So wag kayong tatalon guys, parang awa ninyo na para maintindihan ninyo yung mga sinasabi ko at makuha ninyo yung full knowledge na ipapasa ko sa inyo. Kasi guys, kung tumalon kayo sa numbers na gusto nyo lang panoorin, like podcast, for wala, hindi nyo maiintindihan at masasayang lang yung matututunan ninyo. Hindi nyo siya makukuha at magigets. So yun lang guys. Kung nakatulong, I hope pa-subscribe naman dyan kung okay lang sa inyo. At sa next topic natin, podcast number 3 or episode number 3 natin is ituturo ko na sa inyo kung paano ba mag-calorie deficit at kung paano i-track yung sarili ninyong calories. Peace.